Buhay pa kaya natin? Diba? So kung may sinusunod na tayo, which is the Lord, yes, okay. Pero gaano natin kakilala ang Panginoon? Tayo ba'y close sa Kanya? Masasabi ba natin siya ay ating kaibigan? Kung gaano kalalim natin kilala ang Panginoon, ganun din lumalalim yung pananampalataya natin sa Kanya. And the problem, right, lumalabas ang problema kapag hindi natin kilala ang Panginoon. Amen po ba? Dibawa, may problema tayo, diba? Kung hindi mo kilala ang Panginoon na siya yung mabuti, diba? Panghihina ka. Mawala ka ng pag-asa. Pero, kung kilala mo ang Panginoon, meron kang matibay na pundasyon. This is the purpose kung bakit may mga pag-aaral sa iglesia, no? And at times, it is good to be critical nga, kagaya na sinabi ko kanina. Hanapin yung sagot doon sa mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya. And the Bible is an open book para sa lahat. Sa Gawa, pinuri ni Apostol Pablo ang mga taga-Berea dahil sinisiyasat nila ang kasulatan bago tanggapin ang turo ni Pablo. So, kaya minsan masagot natin yung mga critical questions sa ito, lalong lumalalim tayo. Kaya ang hamon natin doon sa first point na to is, no Christ. More and more. Habang tumatagal. And ito yung pundasyon ng discipleship. Amen po ba? Amen. So, keyword number 2. Let's go to sa commitment. Ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay isang desisyon na minsan lamang natin gagawin. So, alam niyo naman yung salitang commitment. Yung song nga kanina, di ba? To your hands, I commit again. Naroon yung commitment. Di ba? So, kagaya ng mga kinasal dyan. Wala yung bagong kasal. O, si Nate Veronala, tsaka si JD yan. Mga bagong kasal, di ba? So, kagaya ng isang kasal, ito yung isang tipan. Amen po ba? Sabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na pag napaso, iluluwa. Kaya dahil sa commitment, kahit masunog na yung buong mong katawan, huwag mong iluwa yung kanin. Clear po ba? Malinaw ba? So, the same thing din sa pagtanggap natin sa Panginoon. Matthew chapter 28 verse 19. Ang sabi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito yung formula sa evangelism, no? Yung baptism and yung formula ng Trinity. Kagaya ng isang kasal, ang pagtanggap kay Kristo ay nagsisimula sa isang hayag na pagkilala sa Kanya. At di ba pagka kayo kinasal, hindi naman kayo lang naman talaga, di ba? Merong judge, kung civil, merong pare, merong pastor, may mga ninong-ninang. Actually, nakalagay doon sa contract yata, witnesses, di ba? Kasi, hinihahayag mo pinapakita mo na kayo ay pumapasok sa isang tipanan or sa English na isa contract, kaya nga marriage contract Although may nagsasabi, 5 years na lang daw marriage contract. Renewable. 5 pa kayo nun. Huwag tayo tumanggap doon. Okay. So, yung mga questions sa society, no? Mga rights, ganyan. Papayag pa kayo nun. Parang driver's license na lang ang marriage contract. Okay. And, actually, maraming verses sa Bible na nagre-refer sa isang church, the Universal Church, bilang bride ni Jesus Christ. Amen po ba? So, makikita natin ito sa mga ilang sulat ni Apostol Pablo and even sa Revelation. So, in effect, minsan tinanggap natin si Jesus is para tayong kinasal. We have a commitment. Meron tayong responsibilidad at meron tayong obligasyon. And in return, meron din yung, kasi kontrata nga, di ba? Kontrata natin. Kung trabaho ka, ang kapalit may bayad. So, the same thing din, yung graces and blessings ng Panginoon is matatanggap natin when we are entering that contract. So, kung babalikan natin yung unang keyword, which is Christ, sa mga nag-asawa dito, gaano ninyo kakilala ang inyong kabiyak? Okay?
Hindi ba problem na nagulat ka na lang na may hindi ka pala gusto sa kanya, di ba? Na nalaman mo na lang after. Kaya siguro magandang itanong sa kasal, kilala niyo po ba yung ikakasal niyo? Sure na po ba kayo? Ay, 100% sure. Di ba may mga marriage counseling, di ba, bago ka ikasal, no? Kasi wala na tong bawian. Kasi yung commitment, you are committed and whatever it takes para i-hold itong relationship na ito or itong relationship na ito ay gagawin mo para makip ito, and no matter what, sabi nga sa kasal, di ba? For till death do us part, kamatayan na lang ang makapaghihiwalay sa atin. And once na maghiwalay tayo, o maghiwalay yung isang nagtipanan, actually hindi lang ng isang relationship ang nasisira eh. But even yung nagtipanan ang nasira doon. So ayaw ito ng Panginoon. So lahat po tayo tumanggap sa Panginoon? Lahat po ba? Okay. So pakatandaan na ang pagtanggap natin sa Panginoon is a commitment. Yes, nagsimula ito nung makilala natin ang Panginoon, and of course, kagaya ng isang ikinasal, kagaya ko, na patuloy mong kinikilala pa rin yung kabiyak. Continuous yan, hindi tumitigil yan. Pero naroon pa rin yung commitment. Even na may na-discover ka na hindi mo gusto, di ba? Wala nang bawian, sorry, kalas. Di ba? Diyan ka lang. No? So, ganun din sa isang Kristiyano. Nawa, yung commitment, actually, it's a decision eh. Amen po ba? It's a decision na gagawin ng bawat isa sa pagsunod kay Kristo. And, pagdating mo sa discipleship, kung gaano ka commit dun sa tipanan ninyo ng Panginoon, and it's between you and the Lord, actually. Kayo at ang Panginoon ang makakasagot niya. Kung gaano kalalim yun, ganun ka rin magiging kalalim sa pagiging disipulo mo. Amen po ba? Amen. Ako napakalinaw nga nung analogy, di ba? Sa isang kinasal. Actually, it's very biblical lang. So, tingnan naman natin yung last keyword, discipleship. Sa Matthew chapter 28, verse 20. So, babasahin natin, no? Yung first part ng verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito siguro ang isa sa pinakamahalagang gawain ng iglesia bukod sa evangelism, at ito yung discipleship. Ito yung last, no? Tingnan natin yung kahulugan ng mga salitang ito. What is a disciple? A disciple is, actually intro pa lang pala yung una. Okay? Ito na talaga yung message. Ano ba yung isang disciple? Disciple is a student, a learner, or a pupil. Diba? Lahat naman tayo nakapag-aaral. Kahit pa paano. Diba? O kahit hindi pumasok sa eskwela talaga, tinuturuan ka naman ng magulang mo, diba? So, a disciple is a student, learner, or pupil. In the Bible, the word is used most often to refer a follower of Jesus. So, sa Bagong Tipan, madalas ito gamitin bilang mga pag-refer doon sa mga tagasunod ng Panginoon. Sa Lumang Tipan, bihira itong gamitin, minsan lang ito ginamit kay Isaiah. No? Sa Tagalog, ang pinakamalapit na sigurong saling ng isang disciple is isang alagad. Okay? Alagad, o kaya tagasunod. Lahat tayo, sa Great Commission, sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, ay tinatawag na maging alagad ng Panginoon. At tinatawag niya ang lahat ng kanyang mga alagad na gumawa pa ng mga alagad niya. Maaari tayo ay may idea ng isang disipulo o alagad. Malinaw naman yung kahulugan nito, hindi naman natin kailangan i-exaggerate pa, no? Na ang ibig sabihin, isang taong sumusunod, may sinusundan na isang tao o kaya isang paniniwala. Karaniwan, mataas ang tingin ng isang taong sumusunod sa kanyang sinusundan, hindi vice versa. Siyempre, kasi nga, kaya mo nga pinaniniwalaan doon, yung isang taong yon kasi mataas yung pagtingin sa kanya. O kaya doon sa ideolohiya na yon. Halimbawa, yung mga philosophers, sina Plato, Socrates, o Aristotle, may mga sariling estudyante yan. Alam niyo yung communism? Narinig niyo yung communism? Diba?
Actually, ito isang ideology, isang paniniwala. May mga NPA sa atin sa Pilipinas. Diba? Ang paniniwala nila is communism. Isang form of government na nagsimula kay Karl Marx. So, dala ng kanilang masiging pagsunod doon sa ideology na yon, handa silang makipagbakbakan. Diba? Makibaka. So, ganun katindi yung kanilang pagsunod doon sa paniniwalang yon. Sa relihiyon naman, di ba? Meron ding Hinduism, meron ding Islam. So, maraming sinusundan ang tao at maraming pwedeng paniwalaan. Ang ideyang ito ay hindi nalalayo sa isang Kristyanismo, no? Tayo naman, may pinaniniwala tayo. Kaya nga Christian, di ba? Christian. Kasi pinaniniwala mo si Christ. Other than that, hindi ka Christian. Okay? Tayo may isang guro at isang tagapagturo na walang iba kundi si Jesus. Kaya, ini-expect na kung tawagin kang Kristiyano, is maging Kristiyano ka nga. Sumunod kay Jesus. Yung kanyang pamumuhay, yung kanyang mga pasakit, yung kanyang mga turo. Para tayo tunay na matawag na Kristiyano. Ano, Kristiyanong hilaw. No? Otherwise, hanggang bibig na lang magiging Kristiyano. At hindi tayo tumitigil na makilala siya at tanggapin. Kundi bawat araw, dapat tayong lumago. Tingnan natin yung Matthew chapter 25, verses 23 to 30. Ito yung parable of the talents. Tinagal ko na yung una. Pero I think familiar na yung lahat dito, di ba? Ang Panginoon ay aalis. So, tinawag niya yung kanyang mga alipin at ang sabi niya, okay, may pera ako dito. Meron ako 5,000, 3,000, 1,000. Meron siya 3 alipin, binigyan yung bawat isa. Isa 5,000, isa 3,000, so isa 1,000, no? And umalis siya. Pagbalik niya, he expected na may tubo yung binigay niya na talento. Yung una, sabi niya, Panginoon, yung binigay ninyo sa akin, tumubo ng 5,000 pa. Sabi ng Panginoon, well done, good and faithful slave. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things and enter into the joy of your master. Natuwa ang Panginoon. Lumapit yung binigay niya ng 3,000 at tumubo rin ng doble, naging 3,000. So 6,000 na lahat. And the same thing na binigay ng Panginoon sa kanya. Kinoment siya ng Panginoon. At buksan natin basahin natin yung Matthew chapter 25, 23 to 30. His master answered, sa unang dalawa, well done, good and faithful slave. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Then the one who had received 1 talent, yung pinakamaliit, came and said, Sir, I knew you were a hard man, harvesting where you did not sow, and gathering where you did not scatter. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. See, you have what is yours. But his master answered, evil and lazy slave. Pinagalitan siya, no? Lazy slave. So you knew that I harvest where I didn't sow and gather where I didn't gather. Then you should have deposited my money with the bankers, and on my return, I would have received my money back with interest. Therefore, take the talent from him and give it to the one who has 10. For the one who has will be given more, and he will have more than enough. But the one who does not have, even what he has will be taken from him. And throw that worthless slave into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. I hope naintindihan natin itong parabola na ito. Pinagalitan yung last slave dahil hindi niya pinatubo, hindi kumita yung ibinigay sa kanya, tinago lang siguro kung saan sa ilalim ng lupa. Tapos, oh Lord, ito na yung ibinigay niyo, ito na. Oh. Wala nangyari. After 10 years, let's say 5 years na nawala Panginoon, wala nangyari doon sa ibinigay niya. So ano yung matututunan natin doon sa mensaheng ito? That all of us in discipleship, we need discipleship. Bakit?